Ngayon, karamihan sa atin, kaya tayo naguguluhan. Kasi kung meron kayong unang gagawin, dapat alam nyo kung saan nyo gusto pumunta. Dito nagkakagulo-gulo ang tao. Kasi may mga iba nga nagtatanong sa akin, lagi yung unang tanong sa akin. Apply, bigyan mo nga ako ng advice, bigyan mo ako ng tip. Sabi ko, bago kita bibigyan ng tip, ano ba gusto mo mangyari sa buhay mo? Kasi ang hirap naman po magbigay ng isang advice, isang tao na hindi ko alam kung ano gusto mo. Example, gusto mo pumunta ng Cebu. Ang sabi mo lang sa akin, turuan mo ako sumakay ng aeroplano. Tinuruan kita sumakay ng aeroplano papuntang Davao, makakarating ka ba ng Cebu? Bakit hindi? Eksakto. And ganoon din ang buhay. Now, tanong, dalawa lang naman ang pinaka-destination natin eh. Huwag natin masyadong complicated. Gusto mong maging mayaman o gusto mong maging may tao bang gustong maging mahirap? Marami yan. Akala natin, ayaw natin maging mahirap. Bakit ginagawa mo ang ginagawa ng mahirap? Tanong, ang mayaman po ba masipag tamad? Bakit ka nagiging tamad? Puro kadahilan. May mayaman ba na puro dahilan? Wala. Kung gusto mong yumaman sa mundong to, regardless ano ang sitwasyon mo, dapat nakafocus ka pa rin dito. Gusto mong yumaman, ang pinapakinggan mo, pinapakinggan ng mahihirap. Yung close mo sa hub, magaling o magaling umataw o magaling magreklamo. Pag may pinapagawa sa iyo, ano bang kadalasan? Nagdadahilan ka o gumagawa ka ng paraan? Now, kung ano man ang ugali nyo, again, there's nothing wrong about it kasi yan lang ang naipamana sa iyo. Yan ang naituro sa iyo. Yung kada reaction nyo ng isang bagay, kaya ganyan kayo mag-react kasi malamang yan ang nakita nyo sa ibang tao. Pwede yan ang nakita nyo sa magulang nyo, yan ang nakita nyo sa kapatid nyo, yan ang nakita nyo sa kaibigan nyo. Kaya may mga tao na parang ganito, bakit madalas sa atin, pag nasasaktan tayo, umiiyak tayo? Kasi noon, nung bata tayo, pag nasasaktan ka, pag umiyak ka ng malakas, anong gagawin ng magulang mo? Anong gagawin? Lalapitan, ang tahanan, igaganan, tama? Kaya nadadala natin yun hanggang paglaki natin. Nang gusto natin, pag nasasaktan tayo, iiyak tayo para tigilan na tayo. Minsan, kinokorek ka ng apply mo. Nung kinokorek ka, may mali ka na, ang defense mechanism, iiyak na lang ako. Bakit? Para tigilan ka na ng apply mo kung pinapagalitan ka. Kaya lang, paano ka matututo kung puro maiyak? Ang tanong, may nasusolve mo ba sa pag-iyak? Kaya lang, nagiging defense mechanism natin yun. Ngayon, kung gusto nyo, ito lang simple tanong ko, gusto nyo ba yung resulta nyo ngayon? Gusto nyo ba yung kinikita nyo na ngayon? Then, kung hindi nyo gusto ang kinikita nyo, ang dapat nyong baguhin, kasi ang resulta, saan siya nanggagaling? Action. Very good. Ang action, saan siya nanggagaling? Mindset. Very good. Therefore, kung gusto mong baguhin ito, anong babaguhin mo? Mindset. Dito na magsisimula. Anong gusto niya? Yumaman? Maging mahirap? Yumaman. Okay, baguhin na natin. Hindi dapat gusto. Ano kayo? Mayaman o mahirap? Mayaman. Okay. Ang mindset mo, mayaman na. Kung walang pagkain sa hub mo, masaya ka, malungkot? Masaya. Bakit? Mayaman. Mayaman ka eh. Ngayon, anong gagawin mo? Gawa ka ng paraan. Paano ka pwedeng gumawa ng paraan para magkaroon ng pagkain sa hub niya? Anong klaseng hataw? Direct. Hataw na may disiplina. Tandaan nyo, yung regarding sa sinasabi ni Rocky na disiplina, ang importante kasi pag may disiplina ka, ginagawa mo siya kahit gusto mo o ayaw mo. Yes.
Parang honestly ito, papunta dito. Ang sarap ng matulog, ayaw ko pang bumangon. Kanina gumising ako mga 1, sabi ko dapat mag-gym ako, parang sarap matulog. Tulog na lang ulit ako. 2, nakahiga pa ako, tapos tinext ko anong oras ako magsasalita. Ano kong reply nyo? 4. From 3 p.m. naging 3:30 hanggang naging 4. Habang buksan ko pang bihira, hindi natutulog pa ako eh. Ngayon, pero I need to be here because that is my job. Regardless gusto mo o ayaw mo, kung trabaho mo yan, dapat mo yan gagawin. Majority sa inyo, kailan ka nagsisipag pag maganda mood? Kailan ka magsisipag pag busog? Kailan ka nagsisipag pag okay kayo ng mga uplines mo? Pag napagalitan? Pag may sakit? Pag walang gana? Ang pagyaman, hindi siya desisyon ng isang beses. Desisyon siya araw-araw. Yes! Oras. Nakasampu ka ng kausap, lahat negative. Ano dapat mukha mo? Dapat para ka lang nagsisimula ulit. Kasi, anong mindset mo? Mayaman. Ba't ka malulungkot kung hindi sumali yung 10? Mayaman ka na yun. Hindi ka makakarating sa pupuntahan mo kung hindi ka makakarating doon ngayon pala. Yes! Paano ka gumalaw? Paano ka magsalita? Paano ka kumain? Paano ka kumausap ng gawnyas mo? Ano ka dapat? Kasi pag ang mindset mo, mayaman ka, magbabago ang sample, may utang kayo. Sino may mga utang dito? Okay. Pag may utang ka, unang-una, i-shift natin. Karamihan, pag may utang, malungkot, tama? Yes. Ang totoo, maging masaya kayo. Masaya po ba may utang? Yes! Oo naman, bakit? Nasa iyo na yung pera niya. Diba? Nagamit mo na nga eh. Kung meron malulungkot, yung inutangan mo, hindi ikaw. Kailangan po natin hindi ko maintindihan bakit ka malulungkot. Pero, para ka mag-next level, bayaran mo. Yes! Huwag kang mag-antay na singilin ka. Kasi pag nag-aantay kang singilin, anong mindset yan? Rich or poor? Kasi di ba ang mahirap kung hanggang kaya hindi magbayad ng utang, hindi yan magbabayad? O kaya lang, ang tanong, ano yung series of chain reaction? Mindset. Ayaw ko magbayad ng utang. Yun ang mindset mo. Anong actions mo? Wala. Meron, palatato. Lumalakas ang spider sense mo. Baka andyan yun ang taan. Tama? Yes. Makaka-develop ka ng skill. Skill na ba? Babayaran naman talaga. Magkakaroon ka rin ng script. Hindi ba may mga ibang ang gagaling mangutang? Gaano kagaling? Yung visit na visit ka na sa kanya. Grabe, hindi na mabayad. Utang lang. Nung nakausap ka, nautangan ka ulit. Ganun kagaling yung na-develop na yung skill. Now, ano ang point ko? May mali, may tama? Wala. Pero may effect. Gumaling ka magrason. Gumaling ka gumawa ng paraan na nangungutang ka, namatay kasi yung kapitbahay namin, nasunugan kasi, di ba, nahin mo ng rason na hindi ka na naubusan para lang makatikiram ka. At napi-perfect mo na yung skill mo na alam mo na, itong mautang. Di ba? May ganun ka ng skill. Ano ang resulta mo? Mindset mo, mangungutang ka, ang actions mo, gumaling ka na, may skill ka na, madali ka nang umiyak, madali ka nang tumingin ng mga tamang utang. Anong resulta mo? Bawa ka sa utang. Tama? Yes. Okay, i-positive naman natin. Ang goal sa mo, yumaman. Yumaman na mabayaran mo lahat ng utang mo. Ang kita mo, 5,000. Ang gastos mo, 10,000.
Positive, negative? Negative. Ano magiging mindset mo? Magsisipag ba ako para kumita ako ng mas malaki? Yes. Yan ang magiging actions mo. Ngayon, anong magiging mangyayari sa'yo? Yung araw mo papahabain mo. Kesa matulog ako, hataw na lang muna ako. Para ang bagal ng associate, what if mag-close deal kaya ako ng executive naman para mabilis? Tumataas na ang mindset mo, tumataas na ang galaw mo, tumataas na rin ang effort mo, and ano mangyayari? Tataas ang results mo. Unti-unti, nababayaran mo na lahat na. At ang isang bagay na lagi natin ginagawa na sasawa ka. Nakakasawa naman, bayad na ako sa lahat ng may utang ako. Ano kaya ako naman magpautang? Ano kaya takdagan ko naman ang gastos ko? It's all about either. Kaya nga yung pagbabago ng buhay nyo, dapat maging excited ka kasi hindi mo kailangan magbago ang buong mundo sa'yo. Magbago lang ang utak mo. Yun na yun. Yes. Kaya sa inyong bilang ng mga team leader, mga leader, mga uplines, matuto kayo mag-correct ng dahan-dahan sa dami. Kasi ang pagbabago ng tao, hindi po yung mangyayari sa isang seminar. Ang pagbabago ng tao, i-remind mo sila ng paulit-ulit. Yes. Di ba gusto mong yumaman? O matulog ka pa? Ganun, busy ko lang ako. Yumaman. Doon mo lang i-explain sa akin, i-remind mo siya kasi yung ugali naman natin, kaya naging ugali natin yan, araw-araw ba naman yan ang naririnig natin? Pansinin mo mga taong walang tiwala sa sarili niya, baka lagi kang kinumpara ng magulang mo, ng kung sino mang kilala mo na sa ibang tao. Ikaw kasi bubo ka eh, bubo. Wala naman taong bubo. Lahat tayo may alam na hindi alam, parang may isang downline. Ang taas ng tingin sa sarili niya kasi in fairness sa kanya, lahat ng baril alam niya. Yung model ng baril, kung saan galing yung baril, memorize niya. Mayabang nga lang, sabi sa akin, lahat ng baril, bla. In-explain niya, totoo talaga, napakagaling. Ito sabi sa akin, bilib na bilib mo sa akin ng preno kasi kabisado kayo lahat. Sabi ko, okay lang. Sabi niya, bakit? I'm sure may mga iba ka rin na hindi alam eh. Subukan kaya natin pag-usapan tungkol sa kotse. Subukan kaya natin pag-usapan tungkol sa libro. End of the day, isa lang sure ko, may alam ang bawat isa sa atin na hindi alam na bawat isa. Ang negative. Magaling yan mag-isip ng negative. Ang positive. Magaling yan mag-isip ng walang makikitang tama ang taong naghahanap ng mali. Yes. At walang makikitang mali ang taong naghahanap ng Tama. kahit anong sitwasyon na. Always remember this. Hindi ka magiging successful sa life kung lagi kang naninisi ng ibang tao sa sitwasyon. Yes. Dapat lahat ng nangyayari sa iyo, sino may kagagawan? Oo. Bakit hindi ka kumikita? Bakit ka kumikita? Kasi kung ang may problema, ang grupo mo, kaya hindi ka kumikita, bakit yung ibang grupo mo kumikita naman? Na-gets niyo po ba? Yes. Kaya dapat dito magsisimula ang mindset nyo. Anong pangalan ng team nyo? Tribe? May pangalan kayong buong group? Wala. Quad force. Okay, ngayon, ito tatanungin ko. Magsisimula dapat ang pag-shift ng mind sa members. At hindi ito nangyayari, sinasabi ko kasi, hindi ito mangyayari ng isang araw. Yes, as much as possible, sana we'll have regular like this. Mag-invite kayo ng mga iba't ibang talent, iba't ibang skills, magagaling mag-direct, magagaling mag-close din ng malalaking account, nag-go online. Invite ka ng invite kasi magbabago kayo niyan. Unti-unti, hindi siya mangyayari isang araw. Pero sa kada attend na attend, magbabago yan. Kaya ito tanong ko, yung shift natin. Sino ang pinakamalakas na grupo ngayon sa Ascendra? Sino ang pinakamalakas na grupo ngayon sa Ascendra? Saan manggagaling ang sunod-sunod na mga top earners sa Ascendra? Saan manggagaling yung mga lalabas ng kotse this year sa Ascendra? Kaya nyo ba sa kada galaw nyo? Anong pinakamagaling na grupo? Dapat. Magaling ba ang quad kung hindi
napupuno to? Magaling. Magaling yan! Regardless, 5 yan. Sino ang pinakamagaling? Lahat nagsisimula sa pangarap. Kaya nararamdaman yung difference na ngayon nasasabi niya. Sino ang pinakamagaling na grupo? Sino ang pinakamalakas na grupo? Napapansin yung pagkakaiba ng bawat isa nagsasalita. Dinideclare ko pa lang, iba na pakiramdam. Yung mga hindi naman nagsasalita, pansinin mo ano pagkakaiba. Wala na. Yung iba naman, unti-unti na lumalakas na kasi from nagbabago na eh. Kung merong ang unang kukumbinsihin kung sino ang pinakamagaling, ikaw dapat makumbinsin mo sarili. Ako nagsisimula ng katulad ko ninyong distributor na nakaupo dyan, tinitingnan ko lahat ng mga tao sa loob ng kwarto. Isa lang sinasabi ko, lalagpasan ko lahat. Yes. Hanapin ko yung may malaking kinikita. Antayin mo. Darating ang time. Ako na magsasalita dito. Yes. Regardless of age, regardless of babae ka, lalaki ka, matagal ka ng networker, wala yun eh. Hindi talaga doon ang batayan. Kasi sino po ba ako? I started sa former company natin. I was just nobody. Networker na taga-probinsya. Never ako kilala ng mga may-ari, hindi po ako sikat na networker, ordinaryo lang po ako. Ordinaryo lang akong networker pero hindi ako ordinaryong mga araw. Isa lang sinabi ko lagi, darating ang time, makikilala nyo rin yung pangalan ko. Darating ang time. Naging basis ko lang, napakasimple, kung sino pinakamalaking kinikita, tatalunin kita. Paano ko tatalunin? Aalamin ko lahat ng nangyayari sa'yo. Nagkaroon ng training, may dala siyang 10, 20 sa akin. Yes. Nagdala siya ng 50, 100 sa akin. Yes. Nagpa-seminar siyang sarili, magpapa-seminar din akong sarili ko. Yes. Ang naging thesis ko actually ng company. Pag nagkaroon kami dati ng company ng team building, pag uwi ko ng Bicol, pa-team building ako. Punta ako ng Manila, pinakain ako ng update mo. Kain kami niyan sa Metro Walk, baliw na baliw ako kasi first time ko kumain, tapos kaharap ko sila. Pag uwi ko ng Bicol, nagpakain din ako. Kaya lang wala akong pera. Saan ako nagpakain? Sa bahay. Para bahay tayo, may mga tura-turang ulam doon. Kinuha ko, ipon kami. Pagkain lang naman eh. Wala naman sinabi na kailangan kung anong pinakain sa akin, yung din pakain ko sa downline ko. Doon kami sa bahay, may mga tilapia doon na tira-tira. Niluto yung kanin na pinadami. Paano padamihin ng kanin? Lagyan mo ng green peas, bili kang bibis na hotdog, lagyan mo maraming itlog, halu-haluin mo. Diba? Now, yun yung point ko lang. Kung anong ginagawa sa akin ng upline ko, ginagawa ko. Kaya dapat doon yung kay level up. Ito na agad. Hindi pinakain ka ng upline mo, nilibre ka. Ang nasa isip mo, kailan tayo ulit sunod? Ay mo to? Again, pag wala sa'yo ang control, hindi ka mag-control. Kasi lagi ka nilang antay, kailan kayo ulit yung si upline, kailan diba? There's nothing wrong about it, pero you will never grow. Kasi ang upline nalilibre. Ang mga review team downline, nagpapalibre palagi. Upline, libre. After kayo, meron malang bang nag-uusa sa inyo? Nung medyo maganda-gandang kita, pag uwi may dala-dala ka ng isang sakong bigas, o ang bag ko to, libre ko to. Yun ang abundance. Hindi puro ka na lang laging pag ganun. Kasi pag pakabig ka ng pakabig, ang mundo, ibibigay niya kung ano gusto mo. Ulitin ko, pag naghahanap ka ng tama, lahat tama makikita mo. Pag naghahanap ng mali, lahat mali ang nakikita mo. May mga pasaway kang haber, kung tama ka mag-isip, ano kaya solusyon dyan para sa susunod, alam ko na kung anong gagawin ko. Yun yung tama. Pag negative ka mag-isip, nakakainis naman yan, ang kulit-kulit, lagi na lang kung ano ginagawa. Nakikita nyo, parehong senaryo, pero iba ang magiging reaction mo, depende kung ano ang mindset mo. Ang sarap
kaya sa isang hub, biglang may nagdadala ng ulam pag-uwi, may daladala ng manok, may daladala. Ang sarap kaya ng gano'n. Pareho lang naman mindset nyo. What if ang mindset nyo, yabangan kayo sino may pinakamasarap na dadalhin ulam sa hub? Yung dumating sa point na kinatok nyo na yung katabi yung hub, marami pang ulam ito sa amin, sa inyo naman. Imagine mo, kasi pareho lang siya nag-effort. Ang mayaman at mahirap, pareho din niya natutulog. Pareho din niya napapagod. Pareho din niya na-stress. Kaya lang, saan niyo gusto ma-stress? Dito or dito? The choice will always be yours. Sino ang pinakamalakas na grupo? Kaya niyo bang lagi niyo yan sinasabi? Yes! At dapat nararamdaman niyo yan. Yes! May emosyon yan. Yes! Dapat magkaroon ng distinction. Alam dito sa Acentra, pag grupo na, dapat. Walang medite! Gawa kayo, mag-isip kayo kung anong tanong to. Bahala na kayo, nasa inyo na kung anong gusto nyong anin. Pero at least pag magsisimula, pampaboost. Tapos dapat pag nagkaroon na, ulitin ko po next month. Ngayon pala, ikukwento ko to sa inyo. May budget na po kami 500,000 para sa libreng shopping next month. At meron ulit 500,000 para sa gadget. At meron pong 300,000 kung nabagkakaroon sa travel. At meron pong 500,000 ulit sa kotse. Wow. Yung mechanics po nito, gagawin nyo lang po sa August. Pag nagawa nyo sa August, makakasali po kayo dito kasi may budget na po eh. Wow. Next month. Unahan to, mapuno. Example, meron kaming kukunin, mga sabihin na natin, example lang for discussion purposes na lang. Mga 50 na distributor na kasama sa shopping. Ang 50, divide mo sa 500. Tama ba? 10. Example lang, 10,000. Di may 50, kung sino mo ng 50 distributor, makakasama sa shopping. Uubusin mo to dapat. Tapos kayo magbayad. Kasama niyo pa kami mag-shopping, mag-document pa tayo, i-document pa po kayo. Kaya, iba pa tong sa gadget. Iba pa po sa travel. Lahat po to libre. Kaya i-hit nyo lang po yung mechanics. Alam nyo na yung mechanics, nakita nyo na. Unahan na lang po siya. Kaya baka pa first week ng August, babagyo po ng encoding ang grupo ng Vesta. Grabe! Yes! Baka matapos ko na rin po, i-rush ko by August, magkakaroon po ako ng 5 minutes presentation na video po siya. Ako po nag-present. 5 minuto lang. Nakapag-opening, nakapag-explain ng marketing plan, na-explain yung produkto, nakapag-closing pa sa loob ng minuto. Pag may nagtalang sa mga prospect nyo, ano po ba ang Acentra? Isa-send nyo lang yun sa loob ng 5 minutes. Kaya, ano po namin gagawin? Tapos this coming September, July, August, di ba? Mayroon tayo ganito. Tapos yung, ano ba na? Yung videos, mga videos, marami pa kaming lalabas ng videos para mas maging madali ang pag-network nyo. This coming Wednesday din po, meron na po mag-explain ng produkto po natin na as much as possible sana maka-attend po kayo kasi para meron po mag-promote na po ng produkto natin na napakadali na lang po na magiging pagbenta po ninyo, hindi na po kayo mahihirapan. By August, uulitin na naman to. Depende na lang yung ibibigay kung mas tumaas o mas bumaba, depende sa sales natin. Basta ibibigay po to every month, may ganito na po tayo. Kaya first week pa lang ng month, laging bulto ng encoding. Last week ng month, bulto na naman ng encoding kasi padala ng mga OFW.
every 15th naman ng kalagitnaan, may mga activities po tayo katulad ng July 12. Nagkaroon po tayo ng presentation all over the Philippines. More than 16 venues po ang nagpipresent po ng AI. Kaya may palapakan nyo naman po. September naman po, may mga maglalabas na po ng sasakyan sa araw. Tayo nauubusan ng good news po dito. Kaya sa akin, ulitin ko, sino ang pinakamadali na grupo? Saan manggagaling ang susunod na top earner ng Ascender? Sino yun? Ako! Sino yun? Dapat araw-araw yan sinasabi niya sa sarili. Kahit napanghihinaan ka na, sino ang susunod na top earner? Kahit wala ka sa mood, dapat laging gano'n lang gagawin mo. Kasi dumating sa point na dapat yung sarili mo mismo naniniwala na magaling ka. Dumating sa point na dapat ikaw mismo naniniwala ka na ito yung magiging susunod na top earner. Kasi gano'n lang naman kami nagsimula. Kaya para sa akin po, expect, I'm sure you have a very, very good mga uplines, napakagagaling, hindi na po kailangan pang i-question yung galing nila kung paano kayo alagaan, kung paano kayo i-handle. Kaya ako, as much as possible, sumunod na lang po kayo. And ako in-expect ko kasi hindi naman biro, may Brian, may Bill, may Rocky, tapos andyan pa si Marisa, si Marlon din isa pa sa team nyo. I'm sure magiging napaka-dami po ninyo kasi isa po kayo sa pinakamakapal na manpower. Pero challenge ko po kayo na kung ma-shift po ang mindset po ninyo, huwag po kayo makontento sa 10,000 kung pwede ka naman kumita ng 10,000 per week. Huwag ka makontento ng 10,000 per week kung pwede naman po kayo kumita ng 10,000 isang araw. Tandaan nyo, wala lang po kayo dun sa dati, nandito po tayo sa Ascendra, kaya sa Ascendra dapat ang kinikita nyo noon, nakikita nyo buwan-buwan, kitain nyo po dito ng araw-araw. Again,